Ikinababahala naman ni Senator Bongo ang mga naiulat na mga pasyenteng nagsisiksikan sa loob ng isang government hospital, lalo na raw ang kawalan ng sapat na kama para sa mga ito. Dapat daw na mas nabibigyan ng pansin ng mga ganitong problema, lalo na't nakataya ang kalusugan ng mga pasyente. Alamin ang balita sa aking report. Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang pagsisiksikan ng mga pasyente sa ilang government hospital. Direkta nitong tinukoy ang kakulangan ng mga kama na dapat nagagamit ng mga pasyente. Ayon sa senador, paano raw gagaling ang mga nasabing pasyente sa kanilang sakit kung sa iisang kama naghahati-hati pa sila? Personal ko pong nakikita kung gaano kabigat ang kakulangan ng hospital bed sa ating mga hospital. Sa isang kama, dalawa o minsan ay higit pa ang nagsisisikang mga pasyente. Paano po gagaling yung pasyente kung isang kama at dalawang pasyente mag-share pa? Ang naging pahayag ng senador ay dahil daw sa kabi-kabilang mga ulat na umaabot ng hanggang 400% bed occupancy rate ang ilang government hospitals, gayon din ang overcrowded na mga pasyente sa emergency room, gaya ng nangyari sa Philippine General Hospital o PGH at Governors Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Bohol. Sabi ni Go, ang mga ganitong problema daw ay dapat na nabibigyan ng pansin. Matatandaan na nagmula ang mga ulat sa pagkapuno ng mga ER sa ilang ospital nang sunod-sunod manalasa ang mga nagdaang bagyo na nagdulot ng pagbaha, kung saan maraming mga Pilipino ang nagkaroon ng leptospirosis na isinugod naman sa mga ospital. Sa kabila nito, binigyang diin naman ni Assistant Secretary Dr. Gloria Balboa na bawat ospital ay may sinusunod na surge plan. Sa ilalim nito, may kakayahan ng mga ospital na mag-expand ng bed capacity sa loob ng kanilang pasilidad kung may mga bakanteng kwarto o espasyo na pwedeng gamitin. What we do po sa ating mga hospitals, meron po kasi silang surge plan na sinusunod. So kapag dumadami ang cases, nag-expand po sila ng bed capacity sa mga areas po na bakante like the conference rooms, mga gym like sa NKTI. So ayun po, kaya na-accommodate po yung mga surge na yan. And then meron na rin po tayong ginawa na yung ating parang navigation, patient navigation, triage, endorsement at saka disposition, wherein ito po yung parang galing ho sa One Hospital Command dati. Okay na, yung mga hospitals natin, pag nagkakaroon ng maraming cases, tumatawag po dito sa ating center na to para matulungan po na maglipat-lipat po ng pasyente, gaya po nung ginawa sa PGH po. Inactivate po natin yon, kaya nakatulong po tayo na nailipat yung ibang patients po ng PGH sa atin pong mga DOH hospitals. Magugunitang dahil sa una ng mga naiulat na pagkapuno ng mga pasyente at pagsisiksikan ng mga ito sa PGH dahil sa iba't ibang uri ng mga sakit, una nang naipasa sa Senado na agad ding nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12210 na layong expand ang bed capacity ng PGH na mula sa dating 1,334 ay magiging 2,200 na. Si Godin ang principal author ng nasabing batas. Samantala, bukod naman sa pagsisiksikan ng mga pasyente sa mga ospital, kinwestiyon din ng senador ang Department of Public Works and Highways o DPWH, kaugnay naman sa patuloy pa rin daw na pagbaha sa harap ng Philippine General Hospital tuwing malakas ang ulan. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.